So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, talaga nga namang pinahiya na naman po muli ni Bato de la Rosa ang kanyang sarili sa harap po ng mga abogado, sa lahat po ng mga marunong sa batas at sa harap po ng International Criminal Court. Ang akala kasi mga minamahal ni Bato de la Rosa ay hindi siya minamanmanan, hindi siya minamatyagan ng ICC. Yun yung akala niya. Pero ngayon, nagsalita po yung legal counsel ng ICC patungkol nga po dito sa ginawang tirada, sa ginawang pagbira ni Bato de la Rosa. Kasi ano ba yung sabi ni Bato? Ang sabi ni Bato, mga minamahal, kapag binigyan daw natin, sabi niya nga, to be exact, we do not recognize the jurisdiction of ICC. So kapag binigyan daw natin ng transcript, itong International Criminal Court, nangangahulugan na daw po yun, mga minamahal, na parang nire-recognize na daw po natin ang jurisdiction ng ICC. Tingnan nyo, ang advance mag-isip ni Bato de la Rosa na in the first place, kasalanan mo yan eh. 'Di ba? Problema mo 'yan eh. Kasi ikaw mismo yung nagpahamak sa sarili mo. Wait lang, maidagdag ko lang 'to, mga minamahal ha. Wala naman sana tayong tinatawag na transcript na 'yan. Wala naman sana tayong tinatawag na on the record na 'yan, public information 'yan. Wala naman sana tayong tatawagin ganun eh, kung hindi dahil sa iyo. Bakit? Ikaw 'di ba yung nag-pursue ng hearing na 'yan? Na yung gusto mo linisin yung sarili mo. Pero ang nangyari, kabaliktaran, kasi instead na malinis niyang sarili mo, abay lalo ka pang nadungisan. Kaya galit na galit siya, mga minamahal. So ngayon nga po, ang akala niya, hindi nakarating yung mensahe na yan sa ICC. Ngunit nagkakamali siya, dinibang po siya ng ICC, mga minamahal, sa pamamagitan ni attorney Cristina Conti, yung legal assistant ng International Criminal Court. Tinawag po siyang pointless. May punto ka, pointless nga lang. Actually, mga minamahal, kung ako yung tatanungin nyo, tama ba na bigyan natin ng transcript itong ICC? Oo. Kasi nare-recognize natin, mga minamahal, yung tinatawag nilang due process. Kasi lalo pat ngayon, tinaasan na po ng International Criminal Court yung kanilang standard. Kasi kung noon, mga minamahal, kahit probable cause, okay na. Pero ngayon, ang gustong mangyari ng ICC, para hindi na po pabalik-balik, wala na pong madaming hanash, diretso kulong agad, ang hinahanap ngayon ng ICC is yung certainty of conviction. Kumbaga, lahat ng information, yung probable cause, lahat yan i-intact, lahat yan pagsamasamahin, hanggang sa makakup up ng talagang yung ebidensya na talagang lulubog kay former President Rodrigo Roa Duterte. So, certainty of conviction na po, mga minamahal, ang gustong mangyari na ngayon ng International Criminal Court. Talagang tinaasan nila yung standard nila para hindi na magpabalik-balik, hindi na yung pag-defend, parang rekta huli na. Ganon, 'di ba? Ganon ganon talaga yung gustong mangyari ng International Criminal Court. So, Bato, hindi ba pwedeng parte lang ng due process yung ginagawa ng ICC kung mag-submit man ng transcript? Alright, so ngayon, ito, meron akong ipapanood sa inyong sa inyong video, mga minamahal, kung saan po sinupalpal ni attorney Cristina Conti itong si Bato de la Rosa. Kasi totoo naman talaga eh. Ano yan eh? Public information yan. So, kahit na sino, mayroong rights, 'di ba, na humingi, lalo pat kung ma-justify nila na, lalo pat sa mga pamilya, 'di ba? Na justifiable naman yung reason nila na kaya sila humihingi ng transcript is para nga po magkaroon ng kaso ng crimes against humanity itong si former President Duterte. Kasi galit si Bato kay Chis eh. Galit si Bato kay Chis Escudero. Kasi bakit daw binigyan ng bakit daw kailangang i-certify? Mga minamahal, bakit daw kailangang i-certify yung transcript sa Blue Ribbon Committee? Ang daming hanash, mga minamahal, ni Bato de la Rosa, na tila baga ako'y tawang-tawa na lang sa kanyang mga ginagawang pagsambulat, kasi pinapahiya niya yung sarili niya diyan eh.
Alright, panoodin natin tong sinabi ni, ni Attorney Cristina Conti. Patungkol nga po sa pagharang ni Bato de la Rosa sa transcript na yan ng Blue Ribbon Committee. Alright. Alright. O sige, diretso po tayo dun sa issue, Attorney Conti. Sabi ni Senate President Chis Escudero ay po pwedeng mag-provide ng kopya ng transcript na naging pagdinig ng Senado sa drug war. Pero ang sabi ni Senator Bato de la Rosa, mukhang hindi yata tama, bagamat hindi dahil sa isa siya dun sa mga akusado sa kaso, pero baka raw maging tantamount sa pag-recognize ng Pilipinas na may jurisdiction ng ICC. Ganun nga ho ba? Well, fundamentally, that is incorrect. There is no point na pag sinabi mo, porket nag-submit ka ng dokumento mula sa Pilipinas, automatic tinatanggap mo yung jurisdiction niya. That is only accepting that the ICC exists and respecting their processes. Tama. Although, kumbaga, politically, it would seem as if nakikipag-cooperate tayo sa ICC, pwede naman niyang i-excuse na hindi. Pero ito yung problema dun sa reasoning ni Senator De La Rosa. Ang gusto kasi nila, iisnabin mo na lang yung ICC hanggang nakalimutan na. Uy, oo. Isa pa yan sa maidadagdag ko, mga minamahal. Siguro kaya ayaw ata, mga minamahal, ni Bato de la Rosa na magkaroon ng transcript itong International Criminal Court sa nangyari nga pong hearing sa Blue Ribbon Committee para po kalimutan na lang natin ang ICC. Kasi ganito yun eh. Kung alam mo naman talagang wala ka namang kasalanan, bakit ka matatakot, 'di ba? Sa madaling sabi, mga minamahal, ang gustong mangyari, ang pinapalabas nga ni Bato de la Rosa, oy, magbigay tayo ng transcript, oy, may nire-recognize na natin ng ICC, wala nang jurisdiction. Yan yung pinapalabas niya, pero inside, sa kanyang puso, alam niya na dapat kailangan natin itong isnabin. Ginagawa niya na lang palusot yung, wala na tayong jurisdiction. Ginagawa niya na lang yan alibay. Pero yung totoo, nangangatog na siya. Natatakot siya kasi nagigilty. Sa madaling sabi, lalo pat hindi nasunod ni former President Duterte yung kagustuhan nga na mailinis siya sa kanyang ginawang katarantaduhan. Si Bongo, medyo hindi na diin dito kasi itinanggi yung reward money. Pero si Bato de la Rosa, ikinanta kasi. Di ba? Mga minamahal, ikinanta itong si Bato de la Rosa ni former President Duterte. Kung kaya tingnan nyo ngayon, ay nangangatog na po yung lolo ninyo. kung ano-ano na lang yung pinagsasabi. Di ba? We do not recognize. Tapos, bigla niyang sasabihin na kapag binigyan ng Senado ng transcript yung ICC, nire-recognize na natin ang kanilang jurisdiction. Hindi naman po in the first place ang Senado ang magbibigay dyan. Manghihingi lang ng transcript sa Senado, pero walang sinabi na yung Senado yung magbibigay. Malayo po, mga minamahal, yung sinabi ni Chis sa tinutukoy ni Bato. Ang sabi ni Chis, sinacertified natin yung transcript ng Blue Ribbon Committee, pero walang sinabi si Chis na siya mismo, sila mismo ang magpapadala ng record doon sa ICC. Dahil hindi naman sila connected doon. Maybe yung magpapadala dyan, katulad ni Attorney Cristina Conti, yung mga pamilyang biktima ng war on drugs, yung si former Senator Antonio Trillanes, sila yung mga pwedeng magdala ng mga minamahal, ng transcript patungo nga po ng International Criminal Court. So, ano yung pinuputak ng butchi ngayon ni Bato de la Rosa? Ano yun, guilty lang? Nagsisi ka na ba sa ginawa mo? Nagsisi ka na ba sa mga hearing mo? Kung kaya't ngayon, biglang meron kang naisipan na wag na lang dumalo sa pangalawang hearing si Digong, ay, namumroblema ka ngayon dahil sa transcript na yan. Siguro nag-sink in sa utak mo na, ay, mali pala yung moves na ginawa ko, sayang. Hindi pala ako malilinis dun, kung alam ko lang, hindi ko na lang tinuloy. Ganon ata yung initial reaction ngayon, mga minamahal ni Bato de la Rosa. Well, kasalanan mo yan. Diba, masyado ka kasing masyado kang, sa madaling sabi, masyado kang nagmamalinis. Kakamalinis mo, yan yung nangyayari sa'yo. Tapos sasabihin mong joke? Hindi joke yun. Walang joke doon, mga minamahal, dahil under oath. Itong si former President Duterte, maybe yung mga sinasabi niya noon, syempre, siya yung Pangulo noon, wala namang oath yun. Pwedeng sabihin joke. Pero yung paulit-ulit na lang sinasabi ni Duterte, consistent na papatayin ko kayo, hindi na yung joke. Although joker si Digong, pero hindi po yun yung joke, yung paulit-ulit yan ang sinasabi na ganun.
Ni Santa Barbara Bendita. Itong si Bato, nauhuli talaga yung isda sa bunganga. tao o kaya magpapanggap kang walang ICC. Kahit pag-aano nating kaisnabin yan, nandyan pa rin yan. Tama. Kaya hindi pwede yung sinasabi niya na if specifically we will provide the transcripts to the ICC, hindi pwede. Ang transcript ng Senado ay public record. In fact, napanood na ng ICC yan, yung videos, and it's readily accessible. Ibang usapin na lang na, kumbaga, meron bang official transcript mula sa Senado. Kaya done deal na, pointless for Senator De La Rosa to block the submission of an ICC transcript, whether it is submitted directly by the, kasi ito pa yung malabo, no? Ang iniisip kasi niya, yung Senado daw ang magsasubmit directly. Pwede din naman na ibang tao ang magsasubmit sa ICC. Baka Masyadong advance mag-isip si Bato. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. O, di ba, buti nga lang nabanggit ko. Ang sinasabi ni Bato na parang yung Senado daw po yung magpapasa ng transcript sa ICC, which is not. Kahit si Atty. Cristina Conti, pwede siya yung mag-submit doon eh. Kung yung pamilya ng biktima ng war on drugs, pwedeng sila. Si Trillanes, kasi si Trillanes talaga yung gigil na gigil dyan, pwedeng sila. So, mga pinagsasabi ni Bato de la Rosa na ay na-jude something sa kanya brains, mga minamahal. Masyadong takot. Natakot ka ba sa sarili mong multo? Alright, continue. hindi niya naiisip yun ngayon. So kung hindi Senado directly ang magbibigay ng transcript sa ICC, ay sino ang pupwede? Kami. Diba? Kaya, yun nga, so kung hindi Senado ang magsasabit ng transcript, burado yung logic ni Senator De La Rosa. O, the Philippines, kumbaga the Philippine government is not recognizing the authority of the ICC. Yeah. But we are still here. So kaming mga abogado ng biktima, nandito at kayang makapagbigay ng isang official at public record sa ICC kung may kopya kami. Ayun. Atty. Kaya Conti, yan ang palagay ko, bukas ang sasabihin niya, naku, huwag bigyan ang mga victims ng war on drugs. Hindi naman pwede yun. Okay, ano na natin? I-stop na natin. Kasi nakuha naman natin yung punto na pointless yung sinabi ni Bato de la Rosa. Pero in terms na wag bigyan ng record yung yung mga maghihingi, hindi pwede yun. Dapat bigyan kasi public record yan. At napanood na nga yan ng International Criminal Court. Kung sakaling meron manghingi, wala namang problema dyan, isasubmit doon for the due process ng ICC. Due process. At, nakikita natin na nag-i-exist ang ICC. Medyo matagal nga lang yung kilos, but then still, nag-i-exist sila. Right? Wait lang, may nag-message sa akin. Tawag din. Sige, oo. Pasensya na. Alright? So, yun po, mga minamahal. Aday. Ako po ay magpapaalam na dahil ako po ay babiyahe na ng Manila at magkita-kita tayo. Alright, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.